na, ma. Ma. Ah? Kaya po mga kabisnes, isang mapagpaalang hapon sa ating lahat mga kabisnes na may minamahal. Ngayon po mga kabisnes ay pupunta kami sa barangay mga kabisnes kasi papalo up lang namin yung aming doon yung sa pagbablatter natin kasi wala pang dumating na sumon, wala pang dumating. Kaya ito na, puntahan na lang namin para maipalo up at the same time at mayroon din kami kasing pupuntahan na business. May bilhin lang kami kasing pyesa para doon sa Nissan Urban. So samantalahin na rin namin na para dumaan muna doon, sandali lang naman yun, papalo up lang naman. And then pagkatapos ay pupunta kami sa auto supply kasi may bibilhin kaming pyesa mga business. Tapos pagkatapos siguro nito, diretso tayo sa school. Gusto talaga niya, sama na talaga nun. Tara na. Baba na raw. Pambihira. Dilim. Gusto niya talagang agad, larga agad. Ganun niya si BBT9, mga business. Gusto niya, larga agad. Ano na rin tong batang ito yung sana inatabis na sa lakad-lakad. Mga business. So, pagkatapos nito, diretso kami sa school. Then, kumbaga, bibili kasi kami ng pyesa. So, kumbaga, pakisara mo ito, samantalahin na lang din namin yung lakad namin para sa kalakaran na lang, mga business. Mga business, tamo kami, mga business. Right? So yun po mga ka-business, nandito na po kami sa barangay para mag-follow up po ng blatter namin kay Yash. Oh yeah. Palo up sa sumon. Yun po, dito ka lang pa? Hindi na po. Mga ka-business, nakausap ko po yung duty po ngayon doon po sa complainant po. So, wala po yung aming nakausap nung nakaraan. Ang sabi po, nung ngayon pong naka-schedule po ngayon ay dapat po 18 ang hearing namin nung pinilater po namin. 18 po. Wala pong nakalagay na parehong signature. So, inireset po uli nung nag-asikaso sa amin nung nag-blatter po ako.
So, ngayon po, nakita ko po, ang naka-schedule po ay para po sa 22 ng March. March 22 po. So, bukas po yun ng alas 2. So, babalik po kami bukas ng alas 2 mga ka-business. Kasi, para po mapag-usapan na po dahil umaano na po yung araw lalo na hindi nakakapasok po si Yashu. Tapos yung tahi po niya ay hindi pa po na itatanggal. So, ang gagawin po namin, kailangan namin pumunta po dito. Kung hindi po makakapunta yung naka-injury po sa anak ko at yung lola niya, may panibagong day na naman po i-schedule. Pero kailangan ko po umatunta na po sa signature ko po na nakipagkaisa po ako na pumunta po ako na napapalo up po ako. Yung ano po kami, blatter po kami, ay absent po siya mga ilang araw na. At ilang text na rin po ako, hindi po siya nakakapag-reply mula po noong Miyerkules to Huwebes. Friday na po ngayon mga ka-business. Kaya nag-alala po kami ni Kuya Buknoy. Kaya ang ginawa na po namin ay nagsadya na po kami dito po sa barangay. Kasi Sabado na naman po bukas, wala na naman pong pasok ang barangay. Yun po ang alam ko pero sabi naman po ay meron naman daw po doon sa may blatter complainant. Meron naman daw po silang pasok. So nagpapasalamat naman po ako kasi naisip po namin mag-asawa na makabalik dito dahil nga nasasayang yung araw po. Kasi nag-aantay kami ng wala pang kasiguraduhan. Pero ngayon po, nakita ko po dun sa paper po, bali pinicturean ko po, bukas po ang paghaharap po namin ng lola niya at ng batang naka-injury po kay Ashu. So, antabayanan niyo po mga ka-business kasi pupunta rin po kami ngayon sa kung baka po mapatanggal na po namin yung tahi or mauuna po yung pagpunta ng school para po makita po ng picture ni Yashu na ganun nga po yung nangyari sa kanya. So, abangan niyo po mga ka-business sa mga kaganapan po sa amin pong pag-aasikaso para po sa anak namin. Sa mga nagmamahal po kay Yashu at sa pamilya namin, salamat po kasi concern po kayo sa amin. At doon naman po siya nagsabi na sa akin na sa amin na wag daw patrabahuin, wag iudok na pagtrabahuin si Yashu. Mga ka-business, nakita niyo po sa vlog ko, hindi ko po pinahintulutan magtrabaho si Yashu at hindi ko po siya pinupush na magtrabaho kahit wala na po kaming kainin. Kaya ko po magtrabaho pero yung bata po nag-i-escape po kasi dahil siguro sa gusto niyang napaligaya or matulungan ng magulang niya. Kaya dahan-dahan lang po sa pananalita mga ka-business. Kasi masakit naman din pong isipin. Kayo po yung lumagay sa katayuan namin. Sinong magulang ang hindi gusto yung pag-aralin ng mga anak? Ay, babay na mama! Bye, Tina! Ayun na ako! Ayun na! Ang ganda naman ng outfit na yun para na mga Amerikana. Hi muna, hi! Ay, tinatakbuhan ako! Ayan! Babay na papa, babay! Babay na papa, babay! Babay na papa, babay! Babay papa! Halika na, be! Asus! Love mo ako? Dirty yan, dirty! Love mo mama? Ngayon po mga business tapusin lang namin yung gagawin namin ni Mengay kasi nag-request yung bata na pwede mag-module na lang daw. So ngayon, nasabi ni mama niya, sige, pupuntahan namin, kausapin namin ngayon teacher. So ngayon, dadaan na namin ngayon dyan pagkatapos namin dito kasi bibili pa ako ng pyesa kasi doon sa Nissan Urban kasi di pa tapos. Di pa namin nabili lahat yung pyesa. So tatapusin lang namin to. Pagkatapos ito mga ka-business ay diretso na kami sa school. Tapos sa school, nauwi na kami kasi gagawin pa yung Nissan Urban mga ka-business kasi di pa nga tapos yun. Kailangan kasi yun bago ibigay kay nanay. Makumpleto na yung kakulangan. So, kailangan pang ikabit ng mga pyesa. Yung minor lang naman yun. Tulad ng headlight, puti kasi yung kabila. Tapos yung clearance light. Yun. Tapos kaunting retouch dun sa mga kaunting gas-gas dyan lang naman. Yung mga kaunting gas-gas. Papaayos kasi ni kuya yun para ito pa napuportable naman. Ito po mga business. So hanggang dito lang muna ng mga business namin nila. Dito po kami sa school ni Yashu para itanong po yung kanyang advisor po mga ka-business at para rin po makuha ko
Kuya Buknoy. Hindi ako tindera niyan, Dan. Doon ka magtanong sa tindera. Dami pong mga estudyante, oh. Ayan po. Ah. Kasi nag-request siya na kung pwede mag-module lang muna dyan. Kasi hindi pa po natatanggal yung tahi niya. So, kakausapin ko pa po yung advisor niya. Ayan po, dami estudyante. Alam mo yung ano dyan, teacher? Doon, nakarating na ako doon. Hanapin ko na lang yung teacher niya. Alam ko naman yung room. Pila mo siya doon pa ng ano, Dutch milk. Tsaka biscuit. Kaya pahingin juice, eh. Nagutom po si Kuya Buknoy, oh. Yan. Hindi na po namin sinama si Yasho, mga kabisnes, kasi mainit po. Balikan ko po kayo, mga kabisnes, pagpasok ko po sa eskwelahan dahil hindi ko po alam kung pwede pong mag-video doon sa loob. Maraming salamat po. Si Yashu mo. Ayan po yung classmate ni Yashu. So, pumunta po ako sa school nila, eh wala po yan. Kasi nga, nabalitaan nyo na ba nangyari sa kanya? Ayun, siya ay hindi pa natatanggal yung taringa. Kaya hindi pa siya bumapasok. So, ayan pa mga kabisnes, pumunta po talaga ako sa school nila. Ayan po yung mga magaganda niyang kaklase. Hello guys! Ano ba ito? Update lang po kay Pia. Antayin ko po yung mga teacher niya at kakausapin ko po. Pia yan? Ayan na ang classmate mo. Ay, paligid mo lang ako. Kaklase mo rin ba yan? Ayan mga kaklase ni Yashu. Yan po. Mahal niyo ba yung anak ko? Char. Makulit, diba? Pero mabait. Ayan po mga kabisnes na nagsasabing barumbado si Yashu Nori. Mabait pong bata yon, sa totoo lang. Masipag po yun sa bahay at saka mapagmahal sa magulang. So, antayin po natin yung advisor niya po para makausap ko po. Maraming salamat po. Abangan niyo po yung mga iba pa po mangyayari. Thank you po. Ano pa alam na, be? Ayan, nakita niyo po, magsusubscribe siya. Ito pa isa. Mapapanood to ni Yashu. Mapapanood niyo rin to bukas. Bukas ang umaga, 7 o'clock, ha. Ano rin niyo yan. Magpa-pop up yan kapag ikaw ay nakasubscribe, ha. Ito po yung room nila. Diyan po sa una. Pero pwede ako kung sino pa ibang teacher nyo. Sino ba ang kasunod na teacher ngayon, be? Teacher Paolo. Pwede ko kaya makausap? Wala na mo Ang malas ko naman pumunta. Mamaya po, Mga anong oras? mga nasa Walang mga nasa ano? Ano ba, di ba yung... Saan ba nagtatambay yung mga teacher? faculty po. Pero kilala mo niyo pa ibang teacher niyo? Nandun kaya siya? Samahan niyo naman ako. Tatanong ko lang anong may mga grades ba si Yashu? Ay, ang bait! Sama kayo, mga ganda. Ang gaganda naman ito. Oo, isa po. Ito, kaklase niya si Yashu. Yan po. Ano si Yashu? Mabait hindi? Mabait. Oh, ikaw? Mabait ka lang po. Oh, mabait ba talaga? O nagbabait-baitan? Ano ba talaga? Ano madaya? Tara. Yan po yung mga kaklase niya. Ayun, sumama na. Nandun na sa baba. Iniwan ako ng mga magaganda. Banggit ma. Ayan nga. Nakausap ko yung dalawang teacher mo sa iyo. Saka sa sinamahan ako ng mga kaklase niya. Oh. Kasi wala yung advisor nila. Pero sa advisor naman, alam na rin naman po mga kabisnes. Sa ngayon po, hindi mo na siya papasukan. Pag-ulang daw muna po siyang mabuti. Consider na lang daw po nila yung nangyari kay Yashu. Yun po yung sabi ng dalawang teacher. At saka, yung mga kaklase niya po, namimiss na rin daw po siya. Sabi, pagaling kay Yashu. Mabait naman po yung mga classmates
pagtrabahuin si Yasho kasi hindi naman daw po nasa ayon sa edad niya. Yun din naman po yung payo namin mag-asawa sa kanya. Lalo na mga kuya niya nagagalit na huwag kang magtrabaho. So, siguro po, dala din po ng talagang ganun yung puso ni Yasho. Hindi niya po maiwasan na tumulong siguro sa papa niyo, maawa sa aming mag-asawa. Dahil nga po sa alam naman po natin kung ano yung panahon ngayon. Pero hindi po namin naubigay si Yasho na magtrabaho mga ka-business. Kung sa pagpapayo naman po, ulit-ulit naman po kami nagpapayo. Talaga lang po si Yasho ay hindi mapigilan. Pero hindi naman po daw siya titigil sa pag-aaral. Nag-aaral naman po daw siya mabuti. At sabi niya sa akin na angako siya na magtatapos siya ng pag-aaral, lalong-lalo na hindi na rin daw po siya magpapasaway na gala, gano'n. Yun nga, sa kanya dahil sa pag-aawa, ano na nangyari. So, sa mga teacher po ni Yasho, alam ko mapapanood na po ko. Maraming salamat po sa naawa niyo po sa anak ko at sa amin po. Maraming salamat po at naunawaan niyo po bilang magulang. So, si Yasho po ay bukas po ay naka-hearing na po kami sa barangay nung naka-injury po sa kanya. Sana po matapos na po yung kaso na to. O yung kapag usap na po kami na magmaayos na po ang lahat. Yun lang po mga ka-business. So, huwag niyo pong sana comment po sa akin na masakit naman po talaga yung salita na pinagtatrabaho si Yasho. Hindi ko po siya pinagtatrabaho mga kabisnes. Ayoko po siyang pagtrabaho. Siya nagkusa. Siya nagkusa. Kaya, Kasi hindi naman siya, po, hindi talaga siya, mahilig siya talagang, yung gusto niyang kumita ng pera. mahilig siyang Sideline. mag-invest ng, Invest. kumbaga, pinapalawak niya yung utak niya sa kaunting bagay na nabili niya, ibibenta niya ng, aayusin niya, tapos, syempre, ibibenta na naman niya, ganun, mahilig po siya mag-buy and sell. Kaya, huwag niyo po sana, sabi niyo sa amin na pinagtatrabaho namin siya. Hindi po yun. Kahit Mali po yun nakausap mga niyo po ka-business, siya. wala pong ganun na pinagtrabaho namin siya. Hindi po. Magugulat na nga lang kami yan eh. Kasi pag galing sa basketball yan, mahilig kasi sa basketball Nabasa bata ko niyan kasi eh. sa comment section. Pag nag-basketball yan, siguro maaaring natapos na, tapos may nagpakisuyo na ganito, magagawa nito. Pinapatulan niya yun kasi siyempre gusto nga niya na magkapira din. Tapos ngayon, pag may nahawakan na siyang pira mga ka-business, yun ang ginagawa naman niya ngayon. Yun, katulad doon, nakaisip siya na, uy, bibili ko to ng bike na sira, tapos ayusin, kasi benta niya ulit. Ngayon, natuto siya sa ganung sistema, buy and sell, mga ka-business. Pero hindi naman niya siya pinagtrabaho. At saka, pumapasok naman niya sa school, mga ka-business eh. Pumapasok na. At saka sabi ko ng teacher niya ay gumagawa naman daw po siya ng mga lecture. Yun po ang sabi ng teacher niya. So, kung po sa nag-comment na yun, daan-daan lang po. Wala po ganun, wala po ganun, mga ka-business. Pinagtrabaho namin si Yasho. Hindi po. At doon din po sa mga anak kong hindi nag-aaral, katulad po ni Denden, ilang beses ko naman po masasabihin po mga ka-business, nabuli po siya. Kabilang damdamin po namin na hindi ko na po pinagdundulan siya na pumasok din. Ganon din po eh. Mangyayari kung pumasok din man po siya, absent din po siya. Hindi rin po nagiging maayos ang pag-aaral niya kasi kumbaga nakatanim na sa utak niya yung bullying sa kanya eh. Kaya pinagpasya na po namin na kumain na rin kami na humindong siya dahil ayaw niya na po talaga sa school na yun, sa ibang school na lang daw po siya para mapanatag naman po ang kalooban ni Denden. Kaya huwag na po kayo mag-alala mga ka-business, mag-aaral po si Denden. Yun lang po. So yun po mga business, yun lang po no. Yun lang po yung update dito. Tayo, pumayag kami din siya nila na magpapagaling na lang muna si Yasho. Kasi yun nga, hindi pa natanggal ang tahi noon mga ka-business. So, yun, salamat po ma'am sa inyong mga pag-unawa sa anak ko. Yun nga, nag-request nga siya na mag-module na lang. So, sabi ay ano na lang, magpagaling na lang, naintindihan na pa naman siya. Salamat po ma'am, salamat po sa inyo. So yan po, ganito lang po muna mga business na ginawa.
Punta daw tayo sa, doon sa JLN yung pinagtahian yan. Sabi ni Mama, para matanggal na yung tahi. Patingin nga ako sa, yung niya. Kung maka-business hanggang ngayon, talaga namang, magga pa rin yung dito banda sa baba niya. Magga pa rin, Isang linggo mahigit na yan, mga ka-business. Pagdadalawa na. Ganun katindi ang tama yung ng bata na to. Sabi ni kasi Mama, ipapatanggal na raw yan, ang tahi na yan. So yun po mga ka-business, pakisamahan niyo po kami. Pupunta kami ngayon doon sa, dyan lang naman to sa may pastry. Oo, dyan lang po sa may pastry to mga ka-business. Malapit-lapit lang naman. Magmotor lang kami ni Mingay, mga ka-business naman. Right? Ano po? Dito na tayo. Papabaklas na natin yung mo. Sige na, larga. Pasok na sa loob kasi bawal doon ang Wait lang. Wait lang daw. Hintayin ka na Mama. Si Tulay pa hawakan ni Papa. So yan po mga ka-business. Dito na kami. Ayan si Mingay. Love mo mga ka-business. Love mo. Papa, tanggal na po natin yung tahi ni Yasho. Kasi Bakit? Ayan na. Papatagay po namin yung tahi niya. Tanggal po natin yung tahi niya kasi isang linggo na po yun. Ngayong araw na to. 1 week na po. Mahigit. Mahigit 1 week na Mahigit na ba? Ano ngayon? Biyernes na ngayon? Hawakan mo to Papa. Nag-hi daw siya mga Nag-hi? ka-business. Sino ko kumakain ng Say hi tinapay daw, yan? mga ka-business. Okay, putik lang. Flying kiss mo muna mga Flying ka-business. kiss, flying kiss, Flying kiss daw, flying kiss. Ano ba Love mo ba sila? Apo. Oo. Ang ulo niya may tinapay nga nakadikit. Hawakan mo to Papa. Kumain kasi siya ng tinapay, Mama. Hold mo daw si Daddy. Wait lang kayo, may tinapay na ang buhok, na nalagyan. Ayan. Bawal po yung video po sa loob mga ka-business kaya dito lang sa Okay na, halika na, ready po. Si Papa niya muna po mag-hold. Agay! Hala, gini mo, baby, Papa. May baby daw, Daddy. Saan ang baby? Oh. Andoon ang baby, andoon. Kinakabahan po si Yasho kaya sasamahan ko po sa loob. Baka daw po masakit na ang ka-business. Kasi po kanina po mga ka-business, hindi na po namin siya sinama sa school. Bali, sabi ko sa bahay ka na lang para hindi ka mainitan. So ito po ngayon, nagpasya na po kami dahil bukas nga po yung hearing bukas. So, yun po, yung pagpatanggal po ng kanyang tahi ay may bayad po dito sa hospital kasi tinanong na po namin nung nakaraang gabi. So, yun po. Ipapatanggal na po natin ang maging maayos na po. Sana hindi maging peklat po kasi 5 po yun 5 tahi po kasi yun. So, kasi sabahan niyo po kami mga ka-business sa loob. Hanggang dito lang pala. Kasi bawal po pala sa loob. Thank you po. Ano ka ba? Bakla ka ba? Masakit talaga yan. Ganun lang naman talaga. Ayan, peklat na siya anak. Sebo di macho daw bibili. Ay! Maging pasyente. Ayan. Oy, peklat na siya anak. Buti na lang lalaki ka, hindi ka magkikilay. Baka naman. Ay, pinasabihin ako sa'yo, anong aral lang napulot mo dyan? Ayoko na. Ayaw mo nang ano? Ay, peklat lang din. Pagkatapos niya dito, dinala pa namin yan ng pala. Okay na? Fight na? Hindi. Baka nilagyan ng alcohol. Hindi. Pag alcohol yun, ayoko na. Galing na yan. Hindi pala siya natutunaw po. Sinabi naman po, ibabalik niyo dito. Wala sa sariling time na yun. Kaya wala. Tara na. Nagmamadali na si Yasho. Okay na yan. Sige na, okay na yan. Papatingin niya sa ano. Isa, palitan mo nga. Timbang ka, be? Timbang ikaw, be? Be, hold, papa. Dito na kami. Nakakauwi na kami mga kabisnes. So yun, okay na. Pinalagyan mo na ng siguli macho. Kasi, mga kabisnes, pang ba sa piklat. Palagyan natin ng siguli macho. Bali, sebo di macho. Parang baligtad tuloy yung tuloy may sugat na parang okay na. Samantala yung bugbog dyan sa mo, hanggang ngayon nandyan pa rin. Maga pa rin. So yun po mga kabisnes, salamat po sa pagsama po sa amin, mga kabisnes na minamahal. Maraming salamat po sa inyo mga kabisnes sa suporta, sa walang sawang suporta.
Thank you mga ka-business namin minamahal. At patuloy po natin suportahan ka-business official, Papa Diggs TV. Siyempre, ka-business family, mga ka-business namin minamahal. Right? At ganito na lang mga business, nandito na lang ang aming video, mga business namin minamahal. God bless po sa ating lahat. Alright? Akin na, ayan. Yan. Lagyan niya ng sibri macho, mga business. Lagyan mo. Pang sa piklat, mga ka-business. Araw-araw to ba? Oo. Yan. Kahit yung Vaseline, Vaseline ba yun? Yung ano? Vaseline, okay yan. So, God bless po sa ating lahat mga business. I love you all. Dira banata po mga business na niya.